Ang Pilipinas ay tahanan ng mga magagandang tanawin, makasaysayang landmark, masasarap na pagkaing Filipino at ilan sa mga pinakamahusay na beach sa mundo. Ang bawat isa sa libu-libong isla nito ay biniyayaan ng iba't ibang natural at gawa ng tao na atraksyon. Bukod sa mga nagtataasan mga gusali, modernong mga cities, ang Luzon ay tahanan din ng mga makasaysayang mga atraksyon. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, halos nahahati sa 4 na seksyon, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, at National Capital Region. Kaya narito ang 15 ipinagmamalaking mga lugar sa Luzon. 15. Hanging Coffin, Sagada. Ang mga nakabiti na kabaong ay mga kabaong na inilagay sa mga bangin. Ang mga ito ay ginagawa ng iba't ibang kultura sa China, Indonesia, at Pilipinas. Ang pagsasabit ng kabaong ay isa sa mga gawain sa paglilibing ng mga Kangkone sa Sagada, Mountain Province. Ang mga ito ay hindi pinag-aralan ng mga arkeologo, kaya't ang eksaktong edad ng mga kabaong ay hindi alam, bagaman pinaniniwalaan na ang mga ito ay mga siglo na ang edad. Ang mga kabaong ay inilalagay sa ilalim ng natural na mga overhang, alinman sa natural na mga istant ng bato, mga siwang o sa mga projecting beam na inilagay sa mga butas na hinukay sa gilid ng bangin. 14. Intramuros, Maynila. Isa sa mga nangungunang makasaysayang lugar sa Maynila ay ang napapadere na lungsod ng Intramuros, na matatagpuan mismo sa gitna ng lungsod. Ang tourist spot na ito sa Luzon ay isa sa pinaka-budget-friendly, accessible, at magagandang lugar sa rehiyon. Ang pinatibay na presinto ng Intramuros ay naghahatid ng mga bisita pabalik sa nakaraan. Ang pal-ikolikong mga kalye nito ay parang pag-flip sa mga pahina ng nakalipas na panahon. Ang mga maringal na kuta, mga barok na simbahan, at mga antigo na bahay ay nagsasabi ng mga kwento ng pamamahala, mga labanan, at katatagan ng mga Espanyol. 13. Rizal Park, Maynila. Ang Rizal Park, na kilala rin bilang Luneta, ay higit pa sa isang berdeng baga sa lungsod. Dito nahugot ang huling hininga ng pambansang bayani na si Jose Rizal, na na-immortal ng isang monumento na ngayon ay sagisag ng pagmamalaki ng mga Pilipino. Sa gitna ng mataong metropolis ng Maynila ay naruroon ang isang matahimik na kalawakan na naging saksi sa mga mahahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipino. Isa ito sa makasaysayang atraksyon sa bansa, kaya mahalaga ito sa mga Pilipino. 12. La Paz Sand Dunes, Ilocos Norte. Ang La Paz Sand Dunes ay isang 85 square kilometer protected sandy coastal desert at beach na matatagpuan sa Lawag, Ilocos Norte. Ang geological wonder na ito, na may taas na nag-iiba sa pagitan ng 10 hanggang 30 metro, ay nilikha sa pamamagitan ng interaksyon ng hangin, dagat, at ilog. Kung gusto mong bisitahin ang mga disyerto sa Africa o Middle East, siguraduhing tuklasin ang kapaligirang ito sa disyerto na natatangi lamang sa Ilocos Norte. 11. Puerto Princesa Underground River, Palawan. Ang subterranean river ng Puerto Princesa o ang Puerto Princesa Underground River ay isang Seven Wonders of Nature holder at kasama sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Ang 8.2 kilometrong Puerto Princesa Underground River ay kilala sa mga kuweba, nakamamanghang limestone cliff, stalactites, stalagmite at malinis na tubig. Dito, mapapasaya mo ang iyong mga mata sa mga nakamamanghang tanawin habang naglalayag sa isang paddleboat. 10. Taal Volcano, Tagaytay, Batangas. Sumakay ng maikling biyahe papuntang Tagaytay, isa pa sa mga nangungunang lugar na binibisita sa South Luzon, at i-treat ang iyong sarili sa malamig na panahon, masarap na pagkain, at magagandang tanawin ng Taal Volcano at Lake. Ang Bulkang Taal ay sikat sa pagiging pinakamaliit na aktibong bulkan sa mundo. Matatagpuan sa lalawigan ng Batangas humigit kumulang 50 kilometro sa timog ng Maynila, ang bulkan ay ang pangalawang pinakaaktibong bulkan sa bansa na may 38 naitalang makasaysayang pagsabog, na lahat ay nakakonsentra sa Volcano Island, malapit sa gitna ng Taal Lake.
Mount Pinatubo, Zambales. Ang Mount Pinatubo ay isang aktibong tugatog ng bulkan na kilala sa pagsabog nito noong 1991, isa sa pinakamapanira sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila nito, nananatili itong sikat na destinasyon para sa mga hiker at manlalakbay. Ang paglalakad patungo sa summit ay tumatagal ng 2 hanggang 3 oras, ngunit nagbibigay ng gantimpala sa mga bisita ng mga nakamamanghang tanawin ng Crater Lake na puno ng asul-berdeng tubig. 8. Mayon Volcano, Albay. Ang bulkang Mayon ay isang aktibong stratovolcano na matatagpuan sa lalawigan ng Albay. May taas na 2,462 metro mula sa baybayin ng gulpo ng Albay. Ipinagmamalaki nito ang perpektong hugis na cone at maraming beses na itong pumutok mula noong 2000. Isang sikat na tourist spot, kilala ito sa perfect cone nito dahil sa symmetrical na conical na hugis, at itinuturing na sagrado sa mitolohiya ng Pilipinas. 7. Mines View Park, Baguio. Nakatayo sa ibabaw ng magandang gilid ng burol kung saan matatanaw ang inabando ng mga minahanang ginto at tanso ng Itogon, ang Mines View Park ay nag-aalok sa mga bisita ng mga nakamamanghang panoramikong tanawin ng nakapalibot na mga bundok at lambak. Maglakad sa paikot-ikot na mga pathway ng parke na may linya ng mga souvenir stall at food vendor, at humanga sa mga nakamamanghang tanawin na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. 6. Bangi Windmills, Ilocos Norte. Nakatayo sa hilagang kanlurang dulo ng Luzon ang Bangi Windmills sa Bangi, Ilocos Norte. Ang 230-foot windmill na ito ay nakahanay sa 9 kilometrong kahabaan sa kahabaan ng Bangi Bay na nakaharap sa West Philippine Sea, at isa ito sa pinakamahusay na mga tourist spot sa Ilocos. Ang 20 matataas na wind turbine na ito ay nakatayo sa taas na 70 metro at nakaharap sa dagat na bumubuo ng malaking halaga ng renewable energy para magpagana ng hanggang 40% ng pangangailangan ng lalawigan. 5. Vayang Rolling Hills, Batanes. Isa sa mga kilalang lugar ng turista, at isa sa mga paborito sa mga paglilibot sa Batanes, ay ang Vayang Rolling Hills. Dito makikita mo ang walang harang na tanawin ng Mount Iraya pati na rin ang 3 pangunahing isla ng Batan, Sabtang, at Itbayat. Ang malumanay na berdeng mga dalasdis ng Vayang ay nagpinta ng isang makulay na pandagdag sa maliwanag na asul na tubig ng West Philippine Sea. Madalas na tinatawag na Scotland of the Philippines, ang mga gumugulong na burol nito, ang mga dramatikong bangin, at mga sinaunang bahay na bato ay nagdadala ng mga bisita sa ibang kaharian. 4. Kalye Crisologo, Vigan Ilocos Sur. Kilala sa mga cobblestone na kalye, lumang panahong kagandahan, at napreserbang arkitektura ng panahon ng Espanyol, ang Kalye Crisologo ay lumalaban sa pagsubok ng panahon at isa sa mga pinakabinibisitang lugar sa North Luzon. Vigan City, isa sa pinakamagandang lugar sa Luzon. Nakalista bilang isang UNESCO World Heritage Site, ang Vigan ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng isang nakalipas na panahon na may mahusay na napreserbang Spanish colonial architecture at Old World charm. 3. Bonifacio Global City, Taguig. Ang BGC ay isang sentral na distrito ng negosyo at pangunahing sentro ng pananalapi na matatagpuan sa Taguig. Ito ay matatagpuan 11 kilometro timog silangan ng kabiserang lungsod ng Maynila. Nakaranas ang distrito ng komersyal na paglago kasunod ng pagbibenta ng 440 ektarya na base militar sa Fort Bonifacio ng Bases Conversion and Development Authority. Ang buong distrito ay dating bahagi ng pangunahing kampo ng Philippine Army. 2. Hundred Islands National Park, Pangasinan. Ang Hundred Islands sa Alaminos, Pangasinan ay isang kilalang pambansang parke na binubuo ng 123 luntiang pulo na hugis kabute at mga puting buhangin na dalampasigan. Ang mga luntiang isla ay nakakalat sa paligid ng asul-berdeng tubig ng Lingayen Gulf, na nag-aalok sa mga bisita ng higit sa 100 mga pagpipilian para sa mga magagandang sand beach upang tuklasin. 1.
Banawe Rice Terraces, Ifugao. Ang Banawe Rice Terraces, na kilala rin bilang Hagdan-Hagdan Palayan, ay isang kahangahangang tanawin na matatagpuan sa Banawe, Ifugao. Ang mga terrace na ito ay nakatayo sa kahangahangang 5,000 talampakan at itinuturing na isa sa 8 wonders of the world ng mga Pilipino. Ang tanawin ng mga lokal na magsasaka na nag-aalaga sa kanilang mga pananim, gamit ang mga gawi na ipinasa sa mga henerasyon, ay nagdaragdag ng isang matalik na ugnayan sa kadakilaan ng tanawin.